Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian sa gitna ng kagubatan, may isang magandang dalaga na nagngangalang Ana. Siya ay kilala sa buong kaharian bilang ang pinakamagandang babae. Ngunit mayroon siyang isang malupit na sumpa na ibinigay ng mga sinaunang Diyos. Isang malupit na gabi, habang si Ana ay susumikap na matulog, isang lihim na seremonya ang naganap sa ilalim ng mapanuring buwan. Piniling maging martir para sa kaharian, ay itinaya ang kanyang buhay. Pinatulo ang kanyang dugo sa katawan ni Ana, at sa ganitong paraan, sinumpa niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Pagkatapos ng mahigpit na ritual, ang mga tala ay nagsabog ng liwanag sa langit, at isang malakas na kidlat ang sumiklab. Nang magising si Ana, napagtanto niyang siya ay nasa loob ng isang kabaong. Itinahayag sa kanya ang lihim na sumpa na nagbibigay buhay sa kanya, ngunit may kapalit na hindi niya magagamit ang kanyang ganda at di na siya makalalabas ng kabaong na iyon. Mga dekada, siglo at milenyo ang nagdaan. Dahil sa sumpa, si Ana ay napagdaanan ang pag-unlad ng kanyang kaharian mula sa loob ng kabaong. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakakulong, hindi nawala ang kanyang pag-asa. Siya ay nag-aral ng mga lihim ng kaharian, at sa paglipas ng panahon, siya ay naging isang alingawngaw sa mga salaysay ng mga tao. Siya ay naging simbolo ng pag-asa at kakaibang kabayanihan. Sa mga nagdaang milenyo, marami na ang dumaan sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang ganda ay naglaon at naglaho. At ang kanyang katawan ay tumanda na, ngunit ang kanyang diwa ay nanatiling matapang at masigasig. Isang araw, sa paglisan ng isang panibagong milenyo, narinig ni Ana ang isang matinis na sigaw mula sa labas ng kanyang kabaong. Isang lalaki na may pusong puno ng awa ang dumating at tinulungan siyang buksan ng kanyang kabaong. Ipinahayag sa kanya ng lalaki ang kanyang pagmamahal at pagrespeto sa kabayanihan ni Ana. At sa kanyang tulong, naging makabuluhan ang buhay ni Ana. Inago niya ang kanyang layunin mula sa pagiging simbolo ng kaharian tungo sa pagtuturo ng kabayanihan at pagmamahal sa kapwa. Kasama ng lalaki, naglakbay si Ana sa mga kaharian at nagbabahagi ng mga aral na tututunan niya mula sa kanyang mahabang pananatili sa kabaong. Sa wakas, ang sumpa ay natapos at si Ana ay nakalaya na, at ang kanyang kagandahan ay bumalik sa kanyang dating anyo. Siya ay nanatili sa piling na lalaki na nagligtas sa kanya. Ang kanilang pagmamahalan ay pagpatuloy sa mga susunod na panahon, at ang alamat ni Ana ay naging inspirasyon para sa lahat ng tao na nais maging tunay na bayani at magbigay ng kabutihan sa mundo.